Good morning, guys. And here's our baon for this Monday. Tocino and a scrambled egg lang na may onion. Plus, yung rice, nilagyan ko lang siya ng purikake. Simpleng baon lang for today, guys. Kasi alam niyo naman, kapag Monday, kailangan mabilis. Dahil may flag ceremony, mas maaga sila. Pero actually, kagabi pa lang, luto na tong tocino. Tapos, nakaprep na rin sa mga lunchbox nila tong tocino and rice nila. Tapos, minicrowave ko na lang yan ngayong umaga. Pero ngayong umaga lang ako nagluto ng egg. Pagkalamig ng food nila, niref ko na kaagad yun. Tapos yun nga, the next day, heat up na lang talaga tong mga to. Happy Monday, guys! 6:10 na and papasok na lang sa school. May flag ceremony today kaya kailangan maaga. Say bye! Good evening, guys! Magluluto na kami ng dinner and si Achi, tinutulungan niya akong mag-peel ng carrots at saka potato. Yung potato na lang ginagawa niya. And itong chicken ko, na-marinate ko na to sa pineapple juice. Yung juice ng pineapple chunks. Tapos ito na yung mga veggies na chinap ko. Pero hindi pa ako tapos. Yung potato pa, hindi pa tapos i-chop. Pero okay lang yon, pwede na ako magsimulang magluto. Kasi tapos na yung pagmamarinate nito. And ito yung mga gagamitin ko. Ang lulutuin ko ay pininyahang manok. Actually, di ko alam kung magugustuhan nila to. Pero gusto kong mag-try ng ibang food. And hopefully, magustuhan ng mga bata. Ano sa tingin mo, Chi? Aha. I'm a little worried. Di ba? Kaya talagang guys, sirap ako. Kahit marami akong gustong lutuin, ang problema ko, sila. Kung kakainin nila yung food. Ano itong nirequest si Daddy? Pininyahang manok. Luto na muna kami guys. And we'll see you all later. Anong oras na rin eh. Nakapagsaing na rin si Achi yung nagsaing kanina. Nakasalang na yung aming sinaing. And dawalan kami ng tubig bigla. Hindi ko alam bakit. Hindi ko alam kung nagka-problema ba yung pump namin. And sinabihan ko na si Daddy. Siya na lang mag-check pag uwi. Nakapaglaba pa ako kanina, di ba? Nakasampay na nga yung mga labahin ko. So, ayan guys, enough kwento na talaga. And, magluluto muna ako ng pininyahang manok. Luto na guys, yung aking pininyahang manok. And hinihintay na lang namin dumating si Daddy and mag-dinner na kami. Hindi ko na ipi-plating to. Yung baon na nalang papakita ko sa inyo. Kapag nalagay ko na sa baonan to, yun na lang papakita ko. That's it, guys! And na-prep ko na yung baon nila for tomorrow, guys, for Tuesday. So, ito na ang ating pininyahang manok. Sabi nila, medyo kulang pa sa lasa ng pinya. Dapat nagdagdag pa ako ng mga isang can pa sigurong pinya. Nag-add kasi ako ng potatoes, kaya siguro nagkaroon ng dagdag na water and naging less yung lasa ng pinya. Pero masarap naman siya, actually. And kumain naman yung kambal. Pero alam nyo na, kung may ibang ulam, hindi nila kakainin talaga to. Di ba tama ako? Kung may ibang ulam, di mo kakainin to. Alis so. So, yun ang katotohanan. Pero masarap naman. Ako, nagustuhan ko yung lasa niya. Love your own, no? Pero sabi ni Daddy, masarap. Kulang lang sa pinya talaga. So, next time, dapat mga 1.5 na can siguro kapag ganito karami yung niluluto. Kasi ano to 2.2 kg yung niluto ko na pininyahang manok. And isang malaking can na pineapple chunks lang yung ginamit ko. So, here's our baon idea for Tuesday, guys. Bukas, iinitin ko na lang to and madali ang umaga ko nito. Good morning, guys. It's 6 a.m. na. Mas late akong gumising ngayon dahil mag-heat up na lang ako ng food nila dahil naka-ready na lahat yun. Naka-portion na sa mga baunan. Kailangan ko na lang i-heat up sa microwave. Ganito ang itsura ito sa sala, guys. Maayos dito. Ito lang mga nakalagay na to. Ito yung costume na ginawa ko para kay Shobe. Sinusubukan namin gumawa ng costume para sa kanya. Pakita ko sa inyo to kapag mas maayos na. At pakita ko rin sa inyo bakit kailangan naming gumawa ng costume para sa speech car niya. Humingi ng tulong sa akin si Shobe kung paano masusolusyonan yung costume niya. And ayun na nga, kung may mga magagawa ako na iba para sa kanya. So, may nagawa naman ako and natuwa naman siya sa itsura. Pero we'll see kung yun talaga magiging ending na isusuot niya, kung papayag na yun ang isuot niya. Punta na tayo sa kusina, guys.
Baka maliit pa ang mga bata. Ito naman ang itsura dito sa kusina, guys. Malinis din dito. Ang nakakalat lang talaga, yung mga dishes na kailangan balik sa mga pwesto na rin, mga hinugasan kahapon, plus yung mga water bottle nila. Ayan ang itsura dito. Yung mga lunch bag nila, naka-ready na dito. Tubig ni Daddy. Palit ni Kyle to ah. And then yung rice, nandito lang siya. Ngayon ko palang i-ref yan dahil kagabi mainit pa siya sobra eh. Ito yung mga hinugasan kahapon. And wala nang hugasin sa sink. Pero ayun lang, kailangan ko lang ilagay itong mga dry dishes sa mga pwesto-pwesto nila. And kailangan din ilabas itong basura. Yung dishwasher, hindi ko iraran yan kasi ang laman pa lang yan yung ginamit namin kagabi. Malinis yung sahig ng kitchen, guys, ng buong bahay. Dahil talagang masipag si Snow White nowadays. Siya talagang gumagawa ngayon yan. Kaya happy naman talaga ako. Gawa na ako ng baon, guys. Balikan ko kayo later. So, ayan guys, nakaready na sila for school. Magsi 6:40 na. And, tapos na kaming mag-ready. And, hinta na lang namin si Daddy. Say bye! Mga batang puyat yan. Kagabi, nung oras na natapos sa pag-aayos sa bahay. Tsaka, kasi nag-aayos nga kami ng para sa damit ni Shobe. Nag-iisip kami anong pwede namin gawin. So, ayan na. Say bye na. Bye, bye, bye. Tapos na ako magligpit ng mga room ng mga bata, guys. Sobrang konti lang ginawa ko. And very good sila today dahil maayos na yung mga rooms nila. Kaya after kong mag-ikot, tapos magbabad nung damit na kailangan ni Shobe para doon sa speech choir niya. Ito naman ang aking aasikasuhin na. Ito namang master bedroom. Yung damit ni Daddy nandito pa kasi nagsha-shower pa lang siya. And yung mga laundry na na-fold ko, nandito pa rin sa table. Plus, itong mga nasa basket na to, mga kailangan ko rin i-fold yan na clean laundry. And yung higaan lang naman ang kailangan kong lipitin dito. Plus, kailangan ko pag-vacuum si Snow White dito. Ito yung laundry finold ko nung Sunday and Tuesday na. Nandito pa rin sila. Hindi ko nabalik kahapon. And then, ito naman, bagong lalabhan ko to. Yung dark colored clothes sa mga bata. Pero pinag-isipan ko pa kung today ko ba siya isasalang or bukas na. Pero susort ko na to today. Yun lang naman yung mga gagawin dito, guys. Ayusin ko muna to. And then, babalikan ko kayo later. Then, after ko magligpit, magpapahinga na rin muna ako. Dahil sobrang puyat ako kagabi. 1 a.m. na ako nakatulog. Dahil nasikaso ko pa din yung requirements ng mga bata for school. Na dapat sila gumawa. Pero, wala nang oras kagabi. Kaya sabi ko ako na lang tatapos. Matulog na sila. Dahil late na. Itong mga hooks pala na to, binili namin to sa Daiso. Sa Japan Home. And, kailangan namin lagay ito sa mga likod ng pinto. Nadagdag namin itong mga hooks na to para may sabitan yung mga jacket nila at yung pants si Daddy. And then itong contact cement, tatry namin kung okay to dun sa rubber shoes. Para hindi na namin kailangan ipagawa. Kami na lang mag-aayos. Pero pag hindi din, kailangan pagawa talaga. It's 6 p.m. na guys, and ito pa rin ang itsura ng master's bedroom. Kanina, hindi ko na inayos yung bed kasi naisip ko lalaban ko muna yung beddings namin. Kaya ayan, nakasampay na siya. Actually, patuyo na yung mga beddings namin. Ito ko na lang sinampay at pinuksan ko na lang yung bintana. 6 p.m. na pero si Kyle pa lang ang nakakauwi. Yung dalawa, busy pa sa school. So, nag-practice pa ng speech choir. Ang gulong tignan ng kwarto guys kasi dahil sa mga sinampay ko. Pero mamaya ako nakakabit yan bago kami matulog. Para mas magkaroon pa siya ng time na ma-air pa ng konti pa. Para tuyong-tuyo talaga. And magluluto na rin ako ng dinner namin. Kailangan pa namin mag-mall dahil nasira yung black shoes ni Kyle. Ewan ko lang kung makakauwi ng mga aga si Daddy para makapag-mall kami. Itong nakasabit na to guys, ito yung tinatry kong gawin na DIY na damit para kay Shobe. Water element kasi siya para doon sa speech choir nila. And ito lang yung mga meron kami dito sa bahay and naisip ko na pwedeng mag-work. Actually may costume na ginawa para sa kanya. Pero ayoko na lang magsalita kung bakit. Nagpapatulong yung anak ko. Nagawan ko siya ng iba. Pero ito na nga yung naisip ko.
And hindi pa niya ito nakikita kasi nung kagabi, hindi ko pa sinama tong shawl na to. And dinagdag ko pa tong shawl para mas magmukhang color ng water and magmukhang water. Kasi pag yung light blue lang tsaka yung white, sabi daw ay nagmumukhang pang air na element. Pero ito, ayan, dinagdag ko to and mas nagmumukhang water na ang dating ng kanyang color scheme. So, may dress lang yan sa ilalim. Yung luma kong dress lang din na pang beach. Tapos, pinatong ko yung shawl. Tapos, meron akong tool na ginagamit ko for dessert buffet ko. Yes, guys. Pang cover ng table ko yan sa mga dessert buffet glass ko. At saka sa dessert buffet kapag gumagawa ko sa mga events. And alam ko meron akong blue nito, turquoise. Kailangan ko pa siyang hanapin doon sa baba, sa my office. Kasi doon nakatago yung lahat ng mga pang baking ko na gamit. And hopefully nandun nga siya. Hintayin ko pa si dating dumating or mapapasama ako sa mga bata para ma-check yun doon kasi mabigat yung mga lalagyan. Hindi ako pwede magbuhat-buhat. Pero so far, ito lang yung nagawa ko. And mukha naman siyang cute. And excited akong pasukat kay Shobe. Pero tingnan natin kung ano pang madadagdag ko dito or may aayos ko para mas magmukhang water element para kay Shobe. Kapag may mga ganito sila sa school, ayan, ako talaga yung mga last minute, papatulong sila. Ayun, kailangan lang tulong ni mami. Ako yung nagngangarag, ako yung nai-stress sa paggawa ng mga damit nila. Try kong insert yung mga ginawa kong costume nila dati, na mga one day nagawaan lang, na kailangan di bumili, tapos kailangan mga kung ano-ano lang na DIY na costume. Lalagay ko dito yung dalawang ginawa ko para sa kanila ni Achi Shobe. Hindi ko alam kung kailan na yun, pero may ginawa ako. Insert ko dito. And ginamit ko rin tong scarf na to. And then, hindi ko pa nasalang tong mga dark colored clothes sa mga bata. Bukas na to. Kasi, hindi pa ganong tuyo yung nasa sampayan ko. And inuna ko nga rin maglaba ng beddings namin. Luto muna ako guys ng dinner namin. See you later. Ito na yung nagawa ulit namin. Kasi, nahanap ko yung isa ko pang tela na blue. And ito, mas mukha na siyang tubig. Pinakamagandang tubig sa buong mundo. Parang ganda na rin. Ayan. Panakatalikod. Show mo yung, turn around. Ayan yung tsura niya sa likod. Tapos sa harap, face mami anak. Ayan naman sa harap. So, ang ginamit ko lang dito, scarf lang yan. Anong tawag doon? Scarf, di ba nga? Oo. Shawl or scarf? Shawl, yeah. It's a shawl lang. Shawl lang yung ginamit ko dito. Yung blue na nasa loob. Yung pinaka-main na dress niya. Shawl lang yan. Tapos, ito nga, tablecloth. Yan sa ibabaw niya. Ginagamit kasi dessert buffet. Ginalit-dalit ko lang para hindi maging mukhang mahaba sa kanya kasi pag masyadong mahaba baka maapakan niya. So, I think ito na yung magiging final look niya. Pero gagawin pa namin ng paraan pa hindi malalagay din na sa arms niya. Tapos pinag-leotards ko na lang siya at saka leggings para hindi ko na kailangang i-secure yung mga sides nung ginawa naming dress niya. Para kahit anong gawin niyang movement, di siya makikitaan. So, ayan na. Ewan ko lang kung ito yung magiging final, kung papayagan siya na ito ang suotin niya. Case in point. Say bye na. Bye. Good morning, guys. It's 5:45 a.m. And mag-heat up lang ako ng food. Hindi ko na napakita sa inyo yung niluto ko kagabi. Pagkatapos ko kasing magluto, nag-ready na ako para umalis naman. Dahil need na bilhan ng sapatos si Calvin, nasira yung black shoes niya. Itong nasa table, yung mga tela pa na tinry namin gawing costume ni Shobe. Actually, pinag-isipan ko na gagawing costume ni Shobe, pero hindi ko na nagamit tong mga to. And ito, mga extra pang leggings niya tsaka leotards. Dati pa nilang gamit yan. And ito na nga yung final na damit niya. Mag-dress rehearsal sila today. Dala din niya yung yung white na tulle. Hinihiram ng kaklase niya para magamit din. Grabe yung ulam kahapon. Pag-uwi namin kasi ni Daddy, tsaka lang kami kumain. Hindi na kami kumain sa mall. And ito naman pala yung tsura ng kitchen, guys. So, ayun nga, mabalik tayo dun sa pagkain. Halos ang konti na natirang ulam. Hindi ko alam kung sasaya ako or mamamroblema ako dahil parang ang konti na mababaon nila na ulam. Pero malasa naman kasi siya. Ang dami daw nilang nakain. Si Kelvin, pag uwi namin, kumain pa siya ulit kahit kumain na siya ng dinner. Gustong gusto ni Kyle yung niluto ko. Actually, yung dalawa din. Ang dami daw nila nakain.
Kasi hindi na ako sumabay kumain eh. Nagbibihis na ako, nag-aayos na ako habang kumakain sila. Pag-uwi na lang, siya ako sumabay ng kain kay daddy. So, yun naman ang kwentong niluto ko kagabi. And ayan guys, gagawa na muna ako ng baon ng mga bata. At anong oras na din. And here's our baon for today guys. Ginger minced pork. 1 kilo tong niluto ko. And ayan na lang talaga ang natira. Walang natira para sa akin. Dahil sobrang sarap ng kain nila kagabi. Tuwang-tuwa sila sa lasa daw nito. Ang lasa daw. And lalo na si Kyle, gustong-gusto niya to. Actually, kahit si Kambal, gustong-gusto nila yung lasa. Habang kumakain sila, sabi na ang sarap daw nito. Talagang pag gusto nila yung pagkain, gusto nila. Pero yung pininyahang manok talaga, okay lang, sakto lang sa kanila yun. Pero ito, approve na approve sa kanila yung ganitong mga klaseng lasa. Nilagyan ko rin pala to ng onion leeks, tapos toasted sesame seed. Masarap to pag may onion leeks talaga or may spring onions. Mas dagdag lasa dito sa ginger minced pork. Dapat ipa-vlog ko yung paggawa nito kahapon para ma-share ko sa inyo. Kaso wala na talaga rin akong oras. Kailangan ko mabilis magluto lang para umabot ako na makatapos magluto bago dumating si daddy and makapunta kami ng mall para mabilan si Kyle ng shoes niya. Happy Wednesday, guys! Good morning, guys! And paalis na sila. Kailangan nilang umalis na talaga. Say bye na! And pakita ko na rin sa inyo yung binili naming shoes naman para kay Kyle dahil wakwak nga yung shoes niya. Ito naman, W Brown naman yung brand. Nasa 1,895 to. And nakuha namin to ng 10% off. So, 1,705 na lang yata yung naging total price niya. Maganda na rin yung loob nito. Parang soft na cushion na rin siya. And sabi niya mas confident daw to. And hopefully tumagal din naman sa kanya yung shoes na to. Si Kel kasi talaga, ang lakas sumira ng sapatos nun. Kasi malikot din naman talaga siya. Siya yung mahilig tumakbo, maglaro sa school. And kahit naka-school shoes, naglalaro siya. Kaya tagang bis masira ng shoes niya. Good evening guys, it's 7 na. And katapos ko palang mag-sear ng chicken. Magluluto ako ng creamy mushroom chicken. And ayan na, nagsosote na ako nitong aking onion. Si daddy kasi pauwi pa lang. Hindi ko nga alam kung makasabay pa namin kumain si daddy ngayon. And ito yung mga ingredients na gagamitin ko guys. Siyempre yung chicken. Itong chicken, nilagyan ko lang to ng salt and pepper kanina bago ko siya i-sear. Tapos, ayun na nga, may onion, may garlic, tapos may mushroom. Meron akong cream, water, soy sauce, tapos chicken powder. So, yun lang guys. Pag gusto nyo ng recipe nito, papap ko na lang sa screen or lagay ko sa description box kung paano gawin. Hindi ko na mapakita sa inyo na isa-isa kung paano ko ginagawa. Kasi naglalaba rin ako. Patapos na nga yung nilabhan ko. Kasi si Kyle, kailangan daw niya naka-PE uniform tomorrow. Bukas na yung speech choir nila eh. Mag-speech choir din si Kyle, pati sila Kambal, kasama din sila, participant sila ng speech choir. Kaya yung uniform niya, hinahabol kong labhan. Si Achi nagsasaing na din. Kung narinig kang ingay sa background, si Achi yun. Kailangan na magsaing. So ito guys, magluluto na ako. Pakita ko na lang sa inyo yung final na output. Sana magustuhan ng mga bata. Kasi ngayon lang sila kakain nito and alam niyo naman, napaka-picky eater, lalo na si Kambal. So yung tapos na yung labahin ko, naririnig ko na. Ayusin ko rin na muna yun. Luto na ang dinner guys. Creamy mushroom chicken tayo for tonight. And ito rin ang baon nila for tomorrow. Feeling ko naalatan ko siya. Pero we'll see kapag nasa rice kung mababalance naman yung pagiging maalat niya. That's it guys! And here's our baon for Thursday, guys. Pinrep ko na ngayong gabi. And yung akala ko na maalat at di nila magugustuhan, sobrang kabaligtaran, guys. Saktong-sakto lang yung lasa niya pagkasama sa rice and halos maubos nga yung sauce. Sabi nga ni Bunso, gumawa pa daw ako ng sauce kasi kulang na yung sauce para sa baon nila. Ang konti nitong sauce na to, pero lagay ko pa yung iba na natira. Ako na lang di magsusauce sa parte ko. Pero grabe silang mag-sauce. Parang ginawa nilang mushroom soup to, pero masarap nga siya pagkasama yung rice, di siya maalat. Kaya naman nakakatuwa kasi ang dami nilang kinain. Nakatatlo, 4 na chicken sila. May dagdag na naman ako sa mga mapapabaon ko sa kanila. So, ayan ang baon natin for Thursday. Bukas initin ko na lang to sa microwave. Good evening guys, ito na si Water. Ayan na, ito na yung final na look niya. Para dun sa
performance niya tomorrow sa speech choir. Pero hindi niya gagawin yung accessories na yan. Tsaka yung hikaw, dinikit lang namin yan. Wala tong butas sa tenga eh. Ay, may butas siya pero ayaw naghihikaw. Kaya ayan na yung final. Okay na daw yung kanyang costume. Pero di namin alam kung ito yung ribbon sa baba ng hands niya or sa arms ilalagay or dyan sa baba. Pero ayan na. Nakakatuwa. Tingin? Dati kasi nakahiga na sa higa. Move back. Sa curtain doon. Dito ka banda. Ayan. Forma, yung paano yung pamewang para makita yung itsura ng damit. Ayun, nalaglag ang ikaw. So, ayan na guys, si Elsa. Let it go! Ayan na yung costume. So, yun nga, gawa na siya sa shawl, tapos tulle, and basta kinabit-kabit lang namin yan ng mga pardible. Say bye na! Good morning guys. It's 5:45 a.m. And grabe, antok talaga ako today. Last day na ng school. And makakapahinga na ng mas maayos mamayang gabi tsaka bukas. Hitap lang ako ng food. And mag-aayos na ako dito sa kitchen. May isang ilaw kami dito sa dining area na kumukurap-kurap na din. Kailangan na rin palitan. And ito yung sa kitchen, guys. Ang daming hinugasan kahapon dahil dun sa niluto ko. Pero wala nang hugasin dito sa sink. Malinis naman lahat ng counters. And as usual, ito yung basura na kailangan itapon mamaya paghatid sa mga bata. Kagabi kumukurap na yung ilaw dito. Ayan. Kumukurap na nga siya. Kailangan talaga namin palitan yan. Inuubo si Kyle. Mag-iinit muna ako ng food and magiligpit na rin ako dito. Puno na rin pala itong dishwasher. Chinek ko kanina. Ayan. Kaya, sasalang na ako. Para mamaya tapos na siya. Ayan na. Magbubugas na ako sa dishwasher. Pagganahin na natin si baby to ko, si Elba to. And yung maingin na narinig nyo rin sa background, nag-heat up na rin ako sa microwave. So, 3 hours and 25 minutes to. Matagal, pero yan yung eco mode. Yan yung mas matipid sa kuryente at saka sa tubig. Say good morning! Good morning, guys! So, ito sila, nag-breakfast sila ng cup noodles. Inalo ko kung gusto nila mag-cup noodles. And ayan, hinintay na lang namin si Daddy and paalis na rin kami. Lahat sila nakapampi today. Tingin naman dito. Nakapampi sila today lahat ngayon kasi meron silang speech choir. Today na yon. Good luck! Be the most beautiful. Water. Water. We're gonna be the prettiest water ever! Ready to making the party. Bye-bye na! Say bye! Yan rin si Daddy. Bye. Nahatid na namin yung mga bata, guys. And pakita ko na kagad sa inyo yung kitchen. Kanina pa lang habang nagbe-breakfast sila, naayos ko na to. Hindi usually nagbe-breakfast yung mga bata. Ayaw nilang kumakain agad pag umaga. Pero kasi grabe activity nila for today. Kaya inalok ko na kumain sila. Kahit cup noodles lang. And ito na, naayos ko na yung mga dishes kanina dito. And nilinis ko lang tong pantakip sa microwave. Sa IKEA ko nabili yan. Tsaka yun na lang measuring cup na iwan kasi pinag-init namin ng tubig yan kanina. Walang laman yung ating sink. And nagpunas-punas ulit ako ng lahat ng mga counters dito. Kahit malinis na naman tignan, inulit ko yung pagpupunas. And itong ating dishwasher, ayan, masipag siya. Naghugas siya ng pinggan. 2 hours and 23 minutes na lang siya. So, malinis na ulit ang ating kitchen. And ililipot ko naman kayo sa kwarto ng mga bata. Hindi ko napapakita sa inyo yung sala kasi wala na akong ginawa halos doon dahil maayos naman yung sala. Pasok naman tayo sa room nila Kambal. And medyo ang daming nakakalat ngayon dito. Ayan, sa pinto pa lang, yung paper bag din, walang laman yan. Nakakalat na dyan. And sa dresser nila, may laman din akong Itong uniform nakaiwan lang sa labas. Bukas yung pinto ng cabinet ni Kyle. Chinelas.
And yung una hindi nilagay sa cabinet. May damit sa higaan. Si Shobe yung bag niya doon sa sulok. So, ang daming laman ng dress ni Shobe ngayon. And ito nga pala yung tela na binawa para sa kanya, para sa costume niya. I don't know kung malalagay ko sa screen yung itsura ng costume niya. Pero I'll try na may mapap sa screen yun. And kay Achi, ito naman. Damit ni Achi ito nga sa table. Hindi niya nahinang. Finold na lang nilagay sa table. Pero ayusin ko to. And slippers ni Shobe. Ito naman yung ibabaw ng dresser nila na may patungan ng TV. Ang dami rin nakatambak. Ako naglagay nito. Dapat ilalagay ko na yan sa cabinet nila. So, ilalagay ko sa cabinet nila yan. Pero itong cycling shorts, yan lang yung nakakalat. Plus, as always, yung charger, hindi tinatanggal. So, kaya yan. Mabilis lang naman sa akin to. Kaya liligpitin ko na yan. Kasi alam ko rin na yung mga bata, sobrang pagod na sila. Lalo na sila kambal. Laging kong umuwi yon past 6 na. Dahil nagpa-practice ng speech choir. And then pag uwi, anong oras na nakakatulog. Lagi kaming puyat sa ngayon dahil sa mga inaasikaso namin para sa school nila. 11, 12, minsan 1 ako natutulog para sikasuhin yung mga kailangan nila. Pasok naman tayo sa room ni Kyle. Ang tangi naman, nalagyan ng sapatos, nakabukas ka agad. And ito yung school bag niya. Naka-small bag lang siya today dahil nga may event sa school. And ito, lagi ang makalat. Itong sofa na to. Siguro kailangan tong sofa na to, alisin ko to dito talaga. Nagiging catch-all talaga ni kaya tong sofa na to. Pero so far, wala naman siya nilagay dito sa shelf. Ito lang sofa talaga. Yan, lahat ng gamit niya. Pati yung pinamunas niya ng slippers kanina, nandito din. Ito namang bed niya, may size naman. Konting ayos pa, pwede na. Pero ito talaga ang panggulo dito. Dito ako nagpasampay nung mga whites nilaban ko kahapon kasi kailangan tapatan ng electric fan, and dito sa room ni Kyle ko pinalagay na lang dahil may electric fan din siya dito dahil yung uniform niya nga kailangan kong labhan, and sinabay ko na rin tong ibang mga whites na kailangan labhan or yung mga light colored clothes. Pero tuyo na to, pwede ko nang tanggalin to. So yan lang naman yung mga ligpitin dito sa room ni Kyle, and gagawin ko na rin lahat yan. Hindi ko na sila hihintayin ng umuwi para gawin to. Kahit na naman sila pasok bukas, pwedeng sila na mag-asikaso nito. Pero ako na lang gagawa. Kilos na muna ako guys, and I'll see you all later. Tapos na ako magdinis ng mga kwarto nila guys. Pasok na ulit tayo. Ito na ang itsura ng kwarto nila kambal. Konti lang naman niligpit ko. Kahit parang mukhang chaos kanina. Pero para sa akin mabilis lang yun. Wala nang damit sa higaan. And malinis na yung mga table nila. Naayos ko na yung mga gamit, na-clear ko na yung mga hindi dapat nandoon, tinanggal ko na. Ilagay ko na sa mga pwesto-pwesto nila. Ganoon din dito sa dresser. Tsaka yung bag nila nilagay ko sa tamang lugar. Yung mga nakalagay sa dresser kanina, inayos ko na yung charger. Binalik ko sa lalagyan. Ganun lang naman ang dapat gawin talaga. Ibalik lang yung mga gamit sa mga pwesto nila. Actually, yung kalat dito kanina, okay lang naman talaga yun. Mabilis lang yun. And konti lang naman. And kaya ginawa ko na rin. Ayoko nang hintayin pa sila. Helpful naman yung mga bata sa ibang bagay. Kaya yung mga di nila nagagawa, gagawin ko na rin. Pero syempre, kailangan talagang i-remind pa rin sila na yung mga yun dapat ginagawa nila. Pero sa ngayon, pinagbibigyan ko sila dahil alam ko na grabe ang pagod nila these past few days. Si Hachi nga paggabi talaga, tulog ka agad siya. Sobra rin talaga yung pagod nila sa pagka-practice ng speech choir. And ay yung mga damit nila, sinampay ko na ulit doon para pag-uwi nila mamaya. Malinis na ulit ng kwarto nila. Yung sahig nila, bahala na si Snow White dito na maglinis. Sa ngayon talaga, puro si Snow White muna ang pinagba-vacuum and mop ko sa buong bahay. Punta naman tayo sa room ni Kyle, guys. Pasok naman tayo sa room ni Kyle. Inayos ko na yung lalagyan ng shoes niya kanina. And pagpasok mo, wala nang sampayan. Tinanggal ko na yung mga nakasampay dito guys. Saka niligpit ko na rin yung laundry rack. And of course, na-clear ko na rin tong kanyang sofa. Yung favorite ni Kyle na catch-all ng kanyang lahat ng gamit. Hindi pa rin alis dito yung cabinet niya. And yung shelf naman para sa gym ni Daddy. Wala pang mapipestuhan kaya dito muna namin nilagay. Yung bed, mas naayos-ayos ko na. Mas maayos na siyang tignan lalo. Tensya na sa ingay guys. Umaga ngayon. Ang daming dumadang sasakyan dito sa bahay at nakabukas yung bintana rin ni Kyle. Konti lang naman na kailangan ko ligpitin dito kanina. Mukha lang talaga magulo dahil sa sinampay ko.
Kaso ayoko magsampay sa sala kasi kaghapon, dito siya nakatambay. And para tipid sa electric pan, dito na ako nagsampay para mahanginan din ng konti yung damit niya at matuyo ng mabilis. Sana soon talaga mapaayos na rin namin yung room ni Kyle. Tumatagal na naman. Pero at least ngayon, hindi na siya tambakan. Kahit na hindi pa ayos yung mga ceiling niya at yung cabinet niya, mas maayos na naman tingnan dito. Ang laki na ng pinagbago nito kaysa nung naging tambakan siya. Dahil nga, nasira to ng anay, yung cabinet na area niya. Actually, yung ceiling naman, parang yung mga cornisa lang yung nasira. Yun lang yung kailangan palitan. So, ayan guys, tapos na akong maglikpit ng room ng mga bata. Punta naman tayo sa master bedroom. And doon naman ako mag-aayos. Kung alam ko mag-aayos na ba ako, magpapahinga muna ako. Next time, tatry ko rin na mag-video ng parang clean with me. Alam ko nami-miss nyo na rin yun. Libot ko na kayo sa master bedroom guys. And tapos na akong maglinis dito. Hindi ko na napakita sa inyo yung before. Nagsimula na kagad ako maglinis pagpasok ko. Actually, wala akong balak talaga. Balak ko magpahinga. Pero sabi ko, sa sarili ko, tapusin ko na. Para mas masarap yung pahinga ko, ayos na kaagad yung kwarto. Mas makapagpahinga rin talaga kasi ako kapag alam ko na maayos na lahat dito sa bahay. Wala na akong iisipin pa. Bukas, kailangan ko na rin mag-alikabok dito sa master bedroom. Pati sa mga room ng mga bata. Dapat nga papalitan ko na yung beddings dito. Kaso ito pa rin ang binalik ko after kong malabahan. And so far talaga, gustong gusto ko pa rin yung color nito. Relaxing na kasi sobra kapag neutral lang yung color sa room. Lalo na Christmas pasalbas ng bahay namin. Gusto ko rin syempre na merong space sa bahay na makapagpapahinga yung mata ko sa lahat ng colors na nakikita ko. Kaya naman, itong master bedroom, talaga yung retreat, pahingahan sa mga makukulay na Christmas decor sa sala. So, ayan guys, pahinga na muna ako and I'll see you all later. Para mamaya may energy ulit para magluto at asikasuhin ng mga bata. Pakita ko pala sa inyo si Snow White. Ayan, busy na siya. Nag-iikot na siya sa bahay. Diba? Sipag nito eh. Hindi ko pa kailangang sweldohan. Ayan, salamat Snow White at ang sipag-sipag mo. Sa ngayon, vacuum lang ginagawa niya. Pero sa weekend, napagmamapin ko siya ng buong bahay. Galing oh. Kahit ilalim ng oven ko, nasusuot niya. Kaya yung higaan din namin sa master bedroom, tinaas namin yung paano para kaya rin yung sumot sa ilalim ng higaan. Kaya hindi ko na pinoproblema yung ilalim ng higaan. Alam ko na nalilinis ni Snow White palagi yun. So, ayan guys. Magbabay na tayo kay Snow White. Mag natin siyang storbing. Kaya natin siyang maglinis.